Ang tema ng Cupid at Psyche ay, hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang tiwala. Noong unang panahon, mayroong isang hari na may 3 anak na babae. Isa si Psyche sa 3 magkakapatid at siya ang pinakamaganda sa kanilang 3. Sinasabi rin na kahit ang diyosa ng kagandahan na si Venus ay hindi kayang tumapat sa gandang taglay ni Psyche. Ikinagalit ito ni Venus at mas lalo pang nakapagpagalit sa kanya ang nakalimot na rin ang mga kalalakihan na magbigay ng alay sa kanya. Ang dapat sana na atensyon at mga papuri na para sa kanya ay napunta sa isang mortal. Dahil dito, nagalit si Venus at inutusan niya ang kanyang anak na si Cupid upang paibigin si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang. Ngunit ang nangyari ay ang kabaliktaran. Si Cupid ang umibig kay Psyche na tila siya ang nabiktima ng sarili niyang pana. Inilimito ni Cupid sa kanyang ina at dahil sa kampante naman si Venus sa kanyang anak, hindi na rin ito nag-usisa. Hindi umibig si Psyche sa isang nakakatakot na nilalang, ngunit wala ring umibig sa kanya. Kahit na sobra ang pagmamahal ng mga Ginoo kay Psyche, ay sapat na sa kanila ang nakikita nila ang dalaga. Samantalang ang kanyang 2 kapatid ay nakapag-asawa na ng hari. Naging malungkot si Psyche sa mga nangyayari, kaya naglakbay ang amang hari ni Psyche upang humingi ng payo kay Apollo upang makahanap ng mabuting lalaking makakabiyak ng kanyang anak.
Hindi alam ng amang hari na naunahan na siya ni Cupid upang hingin ang tulong ni Apollo, kaya sinabi ni Apollo sa hari na makakapangasawa ng isang nakakatakot na halimaw ang kanyang anak at kailangan nilang sundin ang kanyang ipapayo. Nang nagawa na ng amang hari ang lahat ng ipinayo ni Apollo, ipinag-utos niyang bihisan si Psyche ng pinakamaganda niyang damit. Pagkatapos mabihisan si Psyche, ipinabuhat ng hari ang anak na parang ihahatid sa kanyang libingan papunta sa tuktok ng bundok. Nang makarating sa bundok na paroroonan, naghintay ang magandang dalaga sa kanyang mapapangasawa. Walang kamalay-malay ang magandang dalaga na ang kanyang mapapangasawa ay ang Diyos ng pag-ibig na si Cupid. Naging masaya naman ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Mahal na mahal nila ang bawat isa, ngunit may isang bagay na hindi masilayan ni Psyche, ang mukha ng kanyang kabiyak. Nangako si Psyche sa kanyang kabiyak na kahit kailan ay hindi niya sasabihin sa mga kapatid niya na hindi pa niya nakikita ang mukha ng kanyang asawa. Ngunit ang mga kapatid pala ni Psyche ay may masamang binabalak at sa pangalawang pagbisita naman ito kay Psyche, sinulsulan nila ito na suwain ang kondisyon ng kanyang asawa. Nagmula sa panitikan ng Roma sa Italia, ang akdang ito ay sinulat ni Lucius Appuleius Madaurensis noong ika-2 siglo upang ipahiwatig sa mambabasa ang kanyang nais o reaksyon sa isang pangyayari. Ang layunin ng akda ay upang imulat ang mga mata ng mga mambabasa kung ano nga ba ang tunay at tapat na pag-ibig. Si Lucius Appuleius Platonicus na isang manunulat na Latin ang wikang gamit. Ipinanganak si Appuleius sa Madaura, Africa. Nag-aral siya sa Atenas bago maging isang tagapagsulong o tagapagtaguyod sa Roma. Naglakbay siya sa Hilagang Africa upang talakayin o magturo ng ukol sa filosofiya at retorika. Habang nasa Tripoli, kinasuhan siya ng paggamit ng pangkukulam upang mapagwagian ang pag-ibig ng isang mayamang balog. Dahil sa kanyang depensa, nanalo siya sa kasong ito. Pagkaraan, pumunta at nanatili siya sa Cartago, ang lugar kung saan siya namatay. Ang kwentong Cupid at Psyche ay isang halimbawa ng mitolohiya ng Roma kung saan binigyan diin ng mga katangian at ng batas ng mga Diyos at Diyosa ng Olympus. Ang akdang Psyche at Cupid ay umiikot sa kwentong pag-ibig ng dalawang nilalang na nagmula sa magkaibang mundo. Ang pag-ibig na unang sinira ng kawalang tiwala ni Psyche at Cupid hanggang sa sirain din ang ina ni Cupid na si Venus. Ngunit ang pag-iibigang ito ay tiyak na mas higit pa sa mga dilubyo at pagsubok dahil napagtagumpayan nila ito. Sa huli ay naging immortal na rin si Psyche at wala na ang hadlang sa pagsasama ni na Psyche at Cupid. Kilalanin natin ang mga karakter sa likod ng akdang ito. Psyche, ang pinakamagandang mortal, asawa ni Cupid. Cupid, anak ni Venus, inakalang halimaw ni Psyche. Venus, pinakamagandang Diyosa, galit sa mortal na si Psyche. Hari, ama ni Psyche. Apollo, ang Diyos na nagbigay ng orakulo patungkol sa mapapangasawa ni Psyche. Dalawang kapatid na babae ni Psyche. Nakakatandang kapatid ni Psyche. Inutos nila na tingnan ni Psyche ang kanyang asawa, Zephyr, ang hangin na nagsilbing tagahatid. Sa pelikulang Beauty and the Beast, mayroong isang magandang babae at ito ang pinakabata sa kanilang pamilya. Nagpunta siya sa isang kastilang may mahiwagang kaharian upang magpakasal sa isang halimaw. Sa kabutihang palad, isa itong gwapong prinsipe. Ang dalawang akda ay tungkol sa isang dalaga na pinapatunayan ang kanyang halaga. Kailangang ipakita ni Beauty na kaya niyang mahalin ang halimaw na hindi lang dahil sa kanyang pisikal na anyo, ngunit dahil sa kanyang mabuting kalooban. Habang si Psyche naman ay kailangang patunayan na sa kabila ng pagtataksil niya sa tiwala ni Cupid, siya ay matapat at determinado,
kasama ang kanilang minamahal, nabuhay ng masaya ang dalawang dilag nung ipinakita nila ang kanilang matatag na pagkatao. Ang mga aralin ay may kinalaman sa pag-ibig at pagtitiwala. Pinagkakatiwalaan ni Cupid si Psyche na tutupad at paninindigan ang kanilang mga pinag-usapan. Ngunit sa kalaunan ay nasira ni Psyche ang tiwalang ibinigay sa kanya. Kaya ang buod at moral na aral sa kwentong ito ay hindi maaaring manirahan ang pag-ibig sa lugar na walang pagtitiwala.